Ito po ay paklang po ng saging na natumba po na pinatutuyo ko para po magamit ko rin po pandagdag po na panlagay sa aking pong pasong malaki. Magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga? For today's video po, ang ipapakita po sa inyo ay kung ano po yung aking ginagawa. Ako po ay magtatanim ng halaman kung saan ang paso pong gagamitin ay medyo malaki-laki pong paso. Siyempre po, pag po malaki pong paso, ay isipin po natin na malamang maraming lupa po ang ating magagamit. Pero sa aking pong ginagawa, hindi po ganun kadami ang aking nailalagay na lupa. Sa araw pong ito, ipapakita ko po sa inyo yung aking pagtatanim kung saan ang aking pong tataniman ay malalaki pong pots. Bago po ako magtanim, ipapakita ko po muna sa inyo yung mga pots po na akin pong tataniman na dati po ay may tanim. Nalis ko po muna yung kanyang lupa. Dahil pag po ganun, ang nagiging lupa po medyo maganda-ganda na po. Ginagawa ko po, inaalis ko muna ulit sa paso and then ginagawa ko po yung proseso ko para hindi po ganun kadaming lupa ang aking magamit. Ito po yung malaki pong pots na dati po ay may tanim, so inalis ko po muna at papalitan ko naman po ng iba. May gusto po akong itanim na sa tingin ko po ay masigit po mapapakinabangan ko at ng mga bumibisita po din. Kaya ang bisita po ay matutuwa pag nakita po niya. Inalis ko po muna yung magandang lupa po din sa malaking pots. Bago ko po ilagyan ng lupa, ilalagay ko po muna yung aking mga na-trim, mga nawalis na dahon para po hindi po naman ganun kadami ang magamit na lupa. Yun po ang ginagawa ko para po matipid po ako sa lupa. At yun naman po, pagdating po ng mga ilang araw, yun po naman ay matutunaw at magiging lupa. Magiging maganda rin po lalong lupa at magiging pataba na rin po yun sa halaman. Ito naman po yung lupa na inalis ko doon sa malalaking pots. Inalis ko yung nakatanim kasi papalitan ko nga po. Pero bago ko po uling ilagay ang lupa, nilalagyan ko po muna sila ng mga winalis ko pong dahon, mga tuyong dahon, sanga ng aking halaman na aking na-trim na pwede pong matuyo o mabulok, kagaya rin po ng mga pinagbalatan. Inilalagay ko din po muna dun sa pots. Po medyo mataas-taas na, saka ko lang po nilalagay ang lupa. Nilalagyan ko din po muna ng pinatuyo ko pong paklang po ng saging. Maganda rin po yun. Napaka-effective po din iyon na pampataba ng lupa. Bago ko po ilagay, ginugupit-gupit ko po muna, pinaliliit ko po muna para po mas madali po siyang ilagay sa pots kasi po maliliit na.
ito na po yung aking pong ginupit-gupit na pinatuyong paklang po ng saging na sinasama ko din po doon sa pag naglalagay po ako ng mga dahon, mga tuyong dahon, mga tinirim na dahon. Pag po malaki po ang pasong paglalagyan po ng lupa, nilalagyan ko po muna nito para po hindi naman po maraming lupa ang mailagay. So maganda rin po ito sa halaman. Medyo kailangan lang po talagang magtiyaga-tiyaga sa ganitong mga gawain. Yan, since malaki po talaga itong pasong ito, ay talagang hindi po kailangan talaga ng lupa agad. So kaya po ang dapat pong ilagay, pag po ako nagwawalis, nagtitrim po ako ng mga halaman, dito ko po nilalagay muna habang hindi ko pa po naman tinatamnan. Yan, nilalagay ko din po yung aking pong ginupit na patlang ng saging. Ito po ang aking proseso. Nilalagay ko po yung mga nawalis ko pong mga dahon na tuyo, mga natrim po. Yan, nilalagay ko po muna. Sila po muna ang inuuna kong nilalagay sa mga pots po. Lalo na kung ang pots po ay medyo malaki, so kailangan po talaga ng maraming lupa. So ang ginagawa ko po, nilalagyan ko muna po ng mga dahon, mga pinagbalatan po ng gulay, kung ano po ang mawawalis ko sa garden, except po na inilalagay ko ay mga lata. So hindi po yun, dahil hindi naman po yun matutunaw. So bago ko po lagyan ng magandang lupa, yan po munang mga inilalagay ko. At yun po ay dadating po ang araw ay magiging na pong maganda ring lupa. Kaya po nakakatuwa po ang ganoong proseso. Kaya yun po ay nasanay na po ako ng ganoon. Pag po ako ay nagwalis, dire-diretso pong inilalagay ko doon po sa mga pots po na bakante. At pagka po may gusto akong itanim, ay saka ko lang po dadagdagan ng magandang lupa. Sa ganoong paraan po, mas makakatipid pa po tayo sa lupa. Hindi na po kailangan tayong bumili para pong kusa na po silang nakokompose. At yun naman pong nakuha kong magandang lupa, ay yun naman po ang dinadagdag ko. At yun po ay mabisang pataba po sa nakalagay po o nakatanim na halaman. Ito po, tinamnan ko na po ng strawberry. Maganda rin pong itanim ay strawberry kasi po pag lumaki na po ito at magkakabunga, lalaylay po, ay maganda po siyang tingnan dahil mataas po ang pots. Kaya po kakatuwa din po. Kung mamumunga po, mas mapapakinabangan po at matutuwa din po ang bibisita din kung mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan at kung sino-sino pa po.